Sabay-sabay po nating basahin ang ikalawang aklat ng mga taga-Korinto, chapter 6, verses 1 to 18. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Ngayon ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Iniwasan namin makagawa ng anumang ipagdaramdam ni naman upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matigang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kaming hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis at di matulog magdamag at di kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at siraan ng puri, ang laitin at papurihan. Kami itinuturing na sinungaling gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuturing na di kilala gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na namamatay na ngunit buhay pa naman. Pinaparusahan kami subalit hindi kami namamatay. Inari kaming nalulungkot ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap ngunit pinapayaman namin ang marami. Parang walang-wala ngunit sagana sa lahat ng bagay. Mga kapatid na taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Ibinukas namin ang puso namin sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makikisama sa anumang karamihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat.